May bad news at good news para sa ating mga Pinoy. Bad news, malaking upset ang naranasan ng ating kababayan na si Raymart Caballo. Tatlong beses pinabagsak ng kanyang kalaban ng taga-Mexico sa round 1 lang. Good news naman kay Marlon Tapales. Bumawi at tatlong beses din pinabagsak ang taga-Thailand at round 1 lang din tinapos ang kalaban. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Well, ayun na nga mga kakwento. May 10, 2024 sa Midas Hotel and Casino sa Pasay City. Inabangan ng lahat ng mga kababayan natin ang pagbabalik ng assassin na si Caballo at ang The Nightmare na si Tapales. Kaya lang, isang malaking upset ang nangyari kay Caballo dahil ang hindi pa masyadong kilala sa buong mundo ng boxing ang tumalo sa kanya na si Ken Bon Torres ng bansang Mexico na nakatira na ngayon sa bansang Japan. Masamang balita ito para sa mga Pinoy. Lalong-lalo na itong si Caballo pa naman ang nakadagdang lalaban sa kahirang lang na Hapon na WBO Bantamweight World Champion na si Yoshiki Taki. Dahil siya ay number 1 contender, ibig sabihin dito kakwento, siya ang magiging mandatory sana kagad nito. Pero dahil sa pagkatalo ni Caballo, masamang balita nga dahil medyo lalabo na naman at papalayo ang oportunidad ng ating mandirigma para sa isang world title fight. Si Caballo ngayon mga kwento ay may kartada na ngayon na 27 wins, 2 losses at 22 knockouts, habang itong si Torres naman ay may kartada na ngayon na 14 wins, 5 losses at 10 knockouts. Pero ganun pa man, bounce back na lang sa ating kababayan na si Raymart Caballo. Samantala, bumawi naman ang ating kababayan ng bangungot ng Pinas na si Tapales. Ang The Nightmare ay parang nananalamin ka lang dahil kung 3 beses minabagsak si Caballo at na technical knockout sa round 1, ito rin ang ginawa ng former Unified Super Bantamweight World Champion. Pero ganun pa man, sa laban ay kitang-kita natin na tila ba nabitin pa itong si Tapales dahil parang gusto pang manapak. Gulat nga siya na ang kalaban ay biglang bumagsak. Pero syempre mga kakwento, mula kasi siya sa laban kontra sa halimaw ng Japan kung si Tapales ay naging boy gapang kay Inoue. Si Inoue naman ay naging gapang boy naman kay Luis Nery. At sa ngayon, kasama na nila sa mga gapang boys itong si Caballo. Si Tapales ngayon mga kwento ay may kartada na 37 wins, 4 losses at 19 knockouts. Habang ang kalaban naman na tayo na si Natapong Zankeo ay may kartada na ngayon na 12 wins, 3 losses at 8 knockouts. Oh! That left again! Send the Jankawe to the camera. Mga kakwento, Marlon Tapales, congratulations sa ating bagong kampiyon dahil siya na ang WBC Asian Continental Super Bantamweight Champion. Ayun nga kay Tapales, ang titulong ito ay napakahalaga niya dahil pwede pang mangyari ang rematch nila ni Naoya. Sa ulitin, congratulations sa ating kababayan at kay Caballo. Better luck next time. Magbalik ka lang at ibalik ang iyong angas. Pinoy pa. Babagsak man pero tatayo yan ng mas malakas. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pakiclick na rin sa bell button. Pero bago tayong tatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay Kakwentong Herson de la Cruz, kay Kakwentong Mano Mano Handicraft TV, kay Kakwentong Joy Lito Riboca, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout siyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.